Meron tayong install na accessories dito sa aking R15. Ito yung RCB o Racing Boy na footrest. So, what's up mga kasolo? Dan Solo TV here. And finally, nakabalik na tayo ulit sa pagbablog. Since nag-upload tayo 2 years ago pa yung R15 na naka-Krapovic. And now, magbabalik tayo ulit sa vlogging. Especially itong ating panibagong Yamaha R15 V3 2017 model. Meron ako yung black, yung nauna kong vlog, yung naka-Krapovic. Actually, yung R15 na yun is naibenta ko na due to emergency funds. Kailangan ko ng pambayad. So finally naka-return na tayo, nakaipon na tayo, and ito. So ngayong vlog na to mga kasolo, ano bang pag-uusapan natin? Meron tayong install na accessories dito sa aking R15. Dahil gusto kong palitan yung aking stock foot peg dito sa aking R15. Kasi kung mapapansin mo is may mga kalakalawang at medyo deformed na siya. May mga kulang-kulang na parts. At the same time, ganun din sa kabila. Ito yung install natin mga kasolo. Ito yung RCB o Racing Boy na racing footrest. Makikita nyo dyan, ayun o, RCB footrest single set S2 V2 designed for Yamaha R15 V3, V4, and R15M. And also compatible din to sa R15 V2 kasi same lang naman sila ng chassis. So let's take a quick look dun sa RCB na to. So pagka-open mo, meron siya syempre yung libreng stickers, ayan. Yan, ito dito natin nabili pala, Ace Precision. So kung gusto nyo bumili ng RCB footrest pang R15, I will put a link in the description below. Siyempre meron tayong keychain, dagdag pogi point sa susian, and of course ang ating user's manual. Napaka-importante na basahin natin ito kasi ito yung ating magiging guide. And of course finally ito na yung mismong ating footrest. So as you see, ayan, RCB. Ang nakuha nating kulay is color black. So may two colors pala ito mga kasolo. Mayroong black and silver. So kung mapapansin nyo sa dati kong vlog, yung R15 ko naka-silver. So ayan siya, RCB, engineered parts for R15, and also compatible din pala sa Yamaha MT-15. Ang material niya is syempre is alloy. Ayan, magaan siya oh. At the same time is kapal yung bakal niya. Ayan. May mga kasama din siya syempre, ito yung sa mismong tapakan para sa pedal. Ayan, 2 piraso yan. Nandito yung sa may clamp ng exhaust. And nandito yung 2 pedal, kabilaan yan. Ito dito sa bandang pang change ng gear and preno. Yung para sa kabila naman, ayan. Nilipit ko na nga dyan. Ayan. At meron siyang 2 foot pegs. Ayan. Yung foot peg niya is may spikes siya. Race boots kayo, naka-shoes kayo. Makapit yung tapak nyo. Kung titignan din natin yung RCB natin, may mga butas dito sa mga sides. So, ang pinaka-purpose sa mga butas na to is syempre, dito natin i-attach mamaya. May tornilyo dyan sa loob. Dito natin i-assign yung ating footrest. Kung saan yung yung footrest natin na RCB is adjustable. Ayan, no? Pwede mong ilagay dito. Pwede mo yung ilagay dyan. Ayan. Ang pinaka-purpose nito mga kasolo, kung gusto nyo mag-racetrack or kung gagamitin nyo sa street, it will depend kung ano yung gusto nyong setup. Kung gusto nyo medyo komportable, lagay nyo dyan sa baba. Kung gusto nyo medyo aggressive position kayo, lagay mo dyan sa taas. Paliban sa adjustable yung pinaka-footrest, adjustable din yung ating mga pedals. Ayan o. May mga butas dito kung saan ganun din ang mangyayari. Pwede ka mag-bolt dyan, dito, dito at dito. So parang ang purpose kasi nito kung gaano kahaba yung paa nyo or saan kayo komportable na setup. Siyempre mga tornilyo, ayan, mga spacers, washers, yung mga bolts niya. Ayan, puro Allen bolts halos lahat. And mga springs, and para dito sa mga para dito sa shifting rod. So ito yung shifting rod niya mga kasolo. Ayan, ito yung shifting rod niya. At the same time ito, may na-feature dito na wala ito dito sa dati kong RCB. Ngayon lang nagkaroon kasi compatible din itong product na to for R15M.
ito yung kasama niya. Ayan. Dinisign to para dun sa kabitan ng quick shifter. So ayun mga kasolo, napakita ko na sa inyo at na-feature ko na yung RCB S2 na footrest para sa R15 V3 2017. At the same time, hindi ko na ituturo sa inyo kung paano i-install, and gagawin ko na lang ng B-roll itong video natin. Let's go! So, ayan. Install na siya. So, napakayos. A few moments later. So, ayun mga kasolo. Tapos na natin na-install yung RCB S2 V2 footrest para sa ating Yamaha R15 version 3. So, as you see, nandito tayo ngayon sa may papuntang Baywalk. Yan, doon ang bandang Baywalk. So, ayun mga kasolo, bibigyan ko kayo ng aking inputs regarding dito sa RCB S2 na naka-install sa ating R15 V3. So, yun, nakita ko, pros niya is, ayun, nas mukhang naging race bike ang ating R15. Nagbagay yung kanyang design, yung aesthetic niya. So, as you see, ayan, nagmatch siya sa ating R15. Pangalawa is, ang nagustuhan ko dito sa RCB S2 is yun nga, adjustable yung kanyang foot peg. Kung mapapansin mo, may 5 na butas dito. Pwede mong ilipat yung footrest mo dito sa mas mataas o medyo mas malapit. Fokusan ka komportable sa iyong paa. At the same time, this will depend on your setup, lalo na ideal to pang racetrack. So maliban sa adjustable yung ating footrest, adjustable din natin yung mismong peg ng ating foot pedal. Ayan, kung makikita mo, may 2 butas din ulit dito. Same din also sa may clutch natin. So yun mga kasolo, adjustable din itong shifting rod nya. So i-adjust mo yan, depende sa kung anong gusto mo, mataas, pwedeng mas mababa. Pero ito yung parang pinaka-preferred ko na setup. And may another hole dito para pwede mo itaas yung shifting rod dito. So ayun mga kasolo, third na nagustuhan ko dito sa RCB S2 V2 is napaka-smooth ng shifting nya. So kung as you see, ayan ang dali mag-shift ng gear. Yan. Unlike dun sa stock na medyo may delay. So itong nagustuhan ko dito sa RCB S2 is mabilis yung response ng gear shifting niya. So ayun mga kasolo, pag-uusapan naman natin yung cons ng RCB S2 dito sa aking Yamaha R15 version 3. So unang-una sa lahat, ang napansin ko sa kanya is yun nga, nawala yung pagiging komportable sa ating pagmamaneho. So unlike before kasi yung ating stock footrest is napakababa, unlike dito sa RCB natin na napaka-aggressive, dedicated parang pang racetrack yung ating riding position. So, yun mga kasolo, pangalawa naman na nakita kong con sa kanya is yun nga, napaka-konti nung foot clearance at mahirap magpalit ng gear. Ayan. Lalo na kung makapal yung shoes natin o naka-racing boots tayo. Ayun mga kasolo, yun lang naman yung nakita kong cons. Itong feedback ko is based dun sa aking comparison before sa stock. So itong mga nasabi kong cons is pwede naman magawa ito ng solution as long as unang-una yung ating proper shifting o proper positioning ng paa. Ayan.
Ayan. At also, yung ating proper riding posture. Sa riding posture, always nakababa ang ating elbow. Ganyan. At relax lang ang ating kamay. So yung mga cons na yan is pwedeng magawa ng solution at magdedepende pa rin yan sa inyong riding positioning, habit, and posture. So ayun mga kasolo, nabigyan ko na kayo ng quick review o quick look ng RCB S2 dito sa ating Yamaha R15. I hope may naintindihan ko yun at nabigyan ko kayo ng basic info dito sa setup natin sa R15 V3, especially pag naka-install yung RCB S2 V2. So yun lang naman mga kasolo. I hope pinagustuhan nyo itong video na to. Please leave a like, share, and don't forget to subscribe Dan Solo TV. So once again mga kasolo, ride safe and see you next time.